Thank you very much. As I said earlier, this isn't the first time. There have been complaints from many offices, including the OVP. Kinakailangan talaga panagutan ng DSWD kung bakit nangyayari paulit-ulit itong mga pagkakataon na ginagamit kayo na mas politiko pa kayo kaysa sa politiko. Wala namang ganyan. Ang mahirap ay nangangailangan ng tulong at yan ang mandato ninyo. Hindi ang mga politiko na nanakot, naguutos, nagsasabi sa inyo ng kung ano-ano. Sa mga balik loob program, balik probinsya, may bagong tawag na okay. Pag-abot. Bagong pag-abot. So saan ho sila pwedeng lumapit sa ngayon, no? Siyempre, bago na yung pangalan. Baka hindi nila maintindihan bakit bagong ano yun, Because, Madam Chair, just to contextualize, hindi na rin ho namin sila inaantay lumapit, kami na umaabot sa kanila. But they can approach any DSWD office anywhere in the country and we'll make sure that they get home to where they want to go home. Ano pong libre sa kanila if ever na qualified po sila? Madam Chair, everything. We give them transitory housing muna. And then number 2, we give them the transpo allowance. And then number 3, they're also given immediate cash assistance. Number 4, pagbalik ho sa probinsya, they're given the livelihood grants. Kasi marami nang nakauwi sa probinsya noon sa Balik Probinsya program. But check your regional offices po. Kung nabalikan na sila, nabigyan na ba sila ng livelihood. Kasi meron rin po mga nananawagan sa atin na hindi nga sila na-contact ng DSWD. Lalapitan lang ba nila ang mga regional offices ninyo? Madam Chair, yes. And for the information of the committee, yan ho yung mga nakabalik noon. 597 yung na-validate. 597 ho na accounts yan, of which 404 na ang na-validate and due for payout already. So, pag meron pa ho, they can come to our offices anywhere in the country, then we'll keep on tallying them. Ito ho kasi mga nakabalik noon during, from my understanding, even before, during the pandemic. So parehas lang yon. Parehas lang ho, Madam Chair. Parehas na tulong po ibibigay sa kanila. Same package ho. In fact, we adopted the original pay package of BP2 and added more to it. Sige po. Salamat po. Basta open po yung opisina nyo dito. Yes, Madam Chair. Second, maalala nyo po na merong JAO, Joint Administrative Order, na last year pa po ito na napag-usapan between offices po, no, under Malasakit Center. Part po kayo ng batas, DSWD, PhilHealth, PCSO at DOH, na pwede nilang lapitan para humingi sila ng tulong, di ba? Para mas mababawasan po ang babayaran sa kanilang pagpapa-hospital. Una-una, lalapit sila dun sa one-stop shop sa Malasakit Center. Babawasan po ng PhilHealth sa hospital billing, tutulong po ang DOH at tutulong rin po ang PCSO. At finally po, dun sa JAO na pinag-usapan, ay pwede yung tumulong dapat ang DSWD sa medical assistance program. Kasi ngayon po, di ba, pamasahe lang po ang tinutulong ninyo or financial assistance. So malaking tulong po ito sa mga kababayan nating mahihirap, mga pasyente, na hindi na nila kailangan magmakaawa, humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno pa. Since itong JAO na to, it will allow you to help through medical assistance, no, sa mga pasyente. Kumusta na po ito at nagsang-ayon naman po kayo rito, Mr. Secretary, na makakatulong po ito sa kanila. Aside sa pamasahe, mas mabawasan ang kanilang babayaran sa hospital billing. Yes, Madam Chair. In fact, we are already in receipt of the amended JAO last week from DOH. It's right here now. It's due for legal review lang sa department namin, but I assure you we'll sign it in the soonest possible time. Kakatanggap lang ho namin late last week from the Department of Health that will contain everything that we want to from it, na pwede na hugo mag-issue ng guarantee letter, ang DSWD, on top of the other agencies what they're giving. Sa tingin nyo, malaking tulong rin po ito. Mas mababawasan pa ang kanilang babayarin sa ospital. Yes, aside Madam from Chair. pamasahe, mas makakatulong na kayo through medical assistance. Yes, Madam Chair. That's why precisely in the last meeting, we also reported that social workers have been deployed in all the Malasakit centers from our own records. Kasi we believe nga that it's the first point of contact of patients that need help.
na hindi na nila kailangan magmakaawa pa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yes, Madam Chair. That's why we have been following this up at nasa amin na ho ngayon. Kakatanggap lang ho namin late last week and then we're reviewing it already and we'll sign it. Naalala ko kasi, Mr. Secretary, last year pa po yan, ilan pasyente sana ang matutulungan pa niyan kung napirmahan na po yung JAW. Hindi naman para sa atin yan, para po yan sa mga kababayan nating mahirap. Madam Chair, we agree. And unfortunately, the draft came from DOH kasi sila yung lead agency that was drafting it. We've been following up with them numerous times. Kahapon, last week lang ho nila pinadala sa amin and we'll sign it. We'll make sure na sa mabilis na panahon ma-promulgate ho to. Ang nag-craft ho kasi nito is DOH because most of the agencies inside, I believe, are attached to DOH more than DSWD. Parang supplemental kami in nature. But we support it, we agree with it. Madam Chair, baka pwede hong ma-settle na po yan before po na ma-aprubahan po ang kanilang budget po. Yes, Madam Chair, we'll gladly accept the challenge. This week, we'll have the legal office review it, bring it to my table, and sign it. Salamat po, Madam Chair. At itong, maalala niyo po, last year, meron tayong mga pina-follow up po sa inyong opisina. Nagkaroon na po tayo ng ilang pagpupulong. At sabi ko na nga, the last time we met, sabi ko sa iyo na kayo na hong bahala na alam niyo, nagmamakaawa na ako sa inyo na mabalikan po itong mga mahirap nating kababayan, mga nasalanta ng bagyo no last year pa. At sabi ko, kayo na pong bahala, Secretary Rex, kung sa tingin ninyo, qualified naman po ito sila at mabalikan po sila. Ano ba naman yung 3,000 na wag na ho natin silang pahirapan pa. Yun lang naman po ang pakiusap ko sa kanila, sa inyo, sa ahensya. From Secretary to USEC to ASEC, Director, lahat na po ay kinausap na po ng aming opisina kasi kami rin po ang kanilang binabalikan at kinukulit at nakiusap lang po kami sa inyo na sana po ay mabalikan po itong mga qualified beneficiaries na mga nasalanta, mga indigents talaga. Nakikita ko kasi na ongoing naman po ang inyong mga payout sa iba't ibang lugar, no? Iba't ibang rehiyon at iba't ibang rason na po ang nangyari. Sinasabi walang pera, wala pang cash, no? Hindi naman namin alam kung ano talaga yung totoong nangyayari, kung kulang talaga sa cash o ano ba, sino bang inyong priority sa pagbabayad po o pagpe-payout. Ako naman dito for the end time ay nakikiusap po para sa ating mga kababayang mahirap. Kung qualified naman po, ibalik po natin sa kanila yung pera nila. Pera po ng taong bayan. Kaya nga po tinawag na AIX, Assistance to in Crisis Situation. Ibig sabihin, naghihirap po ito. Hindi naman pipila yan ng napakahaba. Hindi po magpapainit at magpapaulan yan kung hindi naman po nila kailangan yung tulong. So, sobra-sobra naman po siguro ang pondo ng DSWD sa ngayon. Kahit na nasa Oktubre na ho tayo, andyan dyan naman po yung mga iba't ibang programa ninyo. Pakiusap ko naman sa inyo noon pa na hindi po maging selective. Sabi ko nga, pera po ng taong bayan niya. Pakiusap ko lang po muli for the end time na ibalik po natin sa kanila, Mr. Secretary. Madam Chair, I assure the committee that wala hong selective. Dumadaan ho yan lahat sa lente ng social worker natin. Sa katunayan, yung mga referral na ho yun, ongoing ho tayo, patapos na nga ho. We've already appraised the Office of Senator Go. The only reason kaya ho natatagal yan minsan kasi nagdi-duplicate ho tayo, yung mga pangalan ho, minsan nakatanggap na. Kasi hindi naman ho ibig sabihin na pagka nandun sila sa listahan, kaagad qualified, tinitignan ho na buti ng ating mga social worker ho yan. Basta ang assurance ho natin, tatapusin ho to sa madaling panahon. We've already settled a lot of them. Binalik lang ho namin yung ibang listahan sa mga LGU na nag-refer kasi may mga iba doon na payout na namin, yung mga individual at meron tayong lockout period. So sinisigurado lang natin na oo, tutulungan ho natin pero sisiguraduhin rin ho natin na sumusunod tayo sa alituntunin ng departamento pagdating sa mga deduplication para hindi na dodoble. Kaya nga sabi ko, nasa inyo na po ang validation. Sana hindi umabot ng isang taon ang pagbabalidate po dito sa mga listahan. More than 1 year na po. 2023 budget hearing po yun para sa 2024. Nalala ko, dito rin po sa Senado. Dumating na tayo sa plenaryo. Ngayon po, nandito na tayo sa
budget hearing ng 2025 budget. Baka kukulangin pa yung pamasahe nila sa follow up po sa inyong mga opisina.